Ikalawang araw, ngayon nagmano-manong bilangan ng mga balota matapos ang hatol ng Bayan 2025. Nasa mahigit 100 ballot boxes naman ang natanggap ng random manual audit teams kung saan mahigit kalahati ang inaasang sasalang sa audit room. Si J.M. Pineda sa Sentro ng Balita Live. Anjo, ayon nga sa huling impormasyon na nakuha natin ay dumating na dito sa Random Manual Auditing Committee yung mga ballot boxes ng Quezon City. Isa yan sa mga pinakamalaking boto o pinakamalaking bilang ng mga botante dito sa NCR at kung saan binubuo nga yan yung 18 mga ballot boxes yung dumating dito. Bago mag-alas 8 kaninang umaga, muling nagsimula ang mga random manual audit teams sa mano-manong bilangan ng mga balota. Isa-isang binubusisi ng mga miyembro ng RMA teams ang mga balota at tinatantusan ang mga pangalan. Sa ngayon, nasa 59 na mga ballot boxes ang nakasalang sa audit room kung saan inaasahan na ang ilan dito ay matatapos na ngayong araw. Sa huling tala ng Commission on Election, nasa higit 100 mga ballot boxes na ang natanggap ng RMA Committee at kalahati nga dito ay nakaabang na para isalang sa audit room. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB, dahil sa dami ng mga balota na nakalagay sa isang ballot box ay umaabot ang mga teams ng 1 hanggang 2 araw sa pagbibilang at pagtingin kung tugma ba ang mano-manong bilang sa nakuwang resulta sa election returns. Muli namang nilinaw ng grupo na kapag lumagpas sa 10 ang discrepancy o pagkakaiba ng bilang sa isang ballot box ay dadaan na ito sa Technical Evaluation Committee o TEC. But if unfortunately, despite diligent efforts, best efforts nila, hindi nila makita yung variance, then they will decide to close their work, to end their work. And if the variance, the total variance exceeds 10, then the ballot box will be referred to the Technical Evaluation Committee or TEC for technical evaluation. Dagdag pa nila, isa ito sa nagpapatibay sa integridad ng mga bagong makina na ginamit sa hatol ng Bayan 2025. Mahalagang random manual audit para mapatunayan natin na yung votes na kinount ng automated counting machine, ACM, dati VCM, ay accurate, na pwede nating we can rely upon the results of the votes counted by the automated counting machine. Umaasa naman ang PPCRB na magiging daan ang mano-manong bilangan na ito para maging patunay na tama ang bilang ng masina, lalo pa at may mga kandidatong isinusulong ang manual recounting. Alam nyo, ang aming mga teams, very diligent sila. Kaya nga may verifier dyan, may supervisor. Hindi pwedeng magagawa sila ng force balance. Pag meron nagkamali, hahanapin talaga, no? At so, umaasa kami na yung resulta ng random manual audit ay magpapatunay naman na accurate yung bilang ng ating automated counting machine and sana yung mga hindi pa naniniwala makonbinse. Anjo, konting update lang tayo. Kung kanina pinakita natin 159 yung mga ballot boxes na dumating na dito sa Random Manual Auditing Committee. Sa ngayon nga kung makikita nyo sa aking likod, nag-update na siya. So ngayon ay currently meron ng 186 na mga ballot boxes na dumating dito sa Pasay City. At sa ngayon nga kung makikita natin yung processing ay 59 pa rin. So hanggang ngayon ay wala pa ring mga auditing teams na natatapos dun sa ginagawa nilang bilangan at inaasahan nga, sabi ng PPCRB, na ngayong afternoon o ngayong hapon ay magkakaroon nga ng update at sasabihin nila kung may natapos na bang teams at kung may mga discrepancy ba sila nakita o hindi pagkakatugma ng mga bilang na ginawa na mano-mano at saka doon sa election returns. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, J.M. Pineda.